dinadala lang sila dun sa mga palayan mismo. Bismil pud kapin ang mabukod la. Itlog po sila og kuan, tag City, mahal mang itlog tag 11 man punto. Magandang araw po. Tuloy na nabanggit natin, may mga itikan na tulad nito. Nandito lang malapit sa mga palayan. So ang ginagawa naman nila, dinadala lang ito dun sa mga palayan kung saan wala pang ani, mga hindi pa nagatanim. Dahil yung mga itik kumakain dito ng mga kuhol dyan sa mga palayan. So mapapansin natin, ang dami mga itik. Hindi na sila nagbibigay ng feeds. Ang binibigay lang nila, yung mga ano lang, dinadala lang sila dun sa mga palayan mismo. Dahil dun sa palayan pa lang, marami na sila makakain. May mga kuhol dyan, may mga worms dyan na pwede nilang kainin, saka ibang mga insekto. So nakakatulong pa sila kasi dahil nababawasan yung mga kuhol, pati yung mga insekto, yung mga nakakasama dun sa palay ay kinakain ng mga itik. Itong pamamaraan nila, ganun lang to, dinadala lang nila kapag saan yung tagani, kung saan yung bakante mga palayan, doon nila dinadala yung mga itik nila. So ayan, kung makita natin, ayan, napakaraming itik nila dito. So ayun, may share lang natin itong ideyang ito na kung saan nabanggit din mismo nung tagapag-alaga nito na ito ay umaabot daw sa 2,000 itik itong alaga nila. Kung saan ito ay kaya daw mangitlog ng up to 1,700 per day na itlog. So minsan daw, umaabot din daw yung presyo ng itlog ng tig 11 pesos. So isipin lang natin, kung umabot ng 1,700 na itlog, i-times natin sa 11 is equal to 18,700 per day yung kanilang magiging kita mula dun sa pagbebenta ng itlog. So kung i-multiply pa natin yan sa 30 days or 1 month, so abutin na yan ng 561,000. So yan yung gross nila na pinagbentahan nila nitong itlog ng itik sa ganito kadami. Kung saan ang kanilang pinapakain lang ay yung mga kuhol dun sa mga palayan, dinadala lang nila yung mga itik sa palayan. At yun lang ang kinakain ng mga itik, yung mga kuhol, yung mga insekto, yung mga damo dun sa palayan na nakakatulong pa dun sa mga palayan, sa mga may-ari ng palayan. Dahil nababawasan yung mga insekto, bago sila magtanim ay yung mga palayan nila ay talagang natatanggal na yung mga kuhol at yung mga insekto. So yun yung magandang benepisyo nitong pag-aalaga ng ganitong itik kung saan ilalagay o dadalhin lang dun sa mga palayan. At itong nabanggit natin, kung maabot naman ng 560,000 yung gross nila, so yung mga ibabawas dito na mga ginagastos ay napakaliit lang. Dahil ang madalas dito sa itikan, ang pinakamalaking gastos dito ay yung mga feeds, yung mga patuka. Pero kung ganitong pamamaraan na ginagawa natin, so napakalaki pa rin ang matitira sa atin na talagang magiging net income natin. Kahit nakwentahin pa natin yung nagastos natin mula nung pagkasisiw ng mga itik natin, dahil kapag sisiw hanggang mga 4 na buwan, hindi pa naman yan mangingitlog, so ibig sabihin yun ay gastos pa talaga, palabas pa yun. Pati yung binili natin sa itik. Sa simula, napakagastos, pero kapag ganito na malalaki na, so kaya na rin naman natin kumita ng mga ganun kalaki kapag ganito yung pamamaraan. So, posible sa pangmatagalan nating pag-aalaga, talagang maibabalik pa rin yung pinangpuhunan natin sa pinakapanimula natin. So, yun yung pamamaraan nila. Pero itong ganitong pamamaraan ay hindi rin ito 100% na guaranteed na talagang kikita ka. So, kailangan mo rin ng diskarte dito. So, tulad ng mga ginagawa ng karamihan ng mga nagnenegosyo, start small muna, mag-umpisa muna sa maliit, sa kaunti muna. Para talagang masubukan muna natin muna yung pamamaraan. Dahil kapag hindi rin ikaw mismo ang gagawa nito, kung talagang hindi naman ikaw yung farmer, kasi dito sa ating ginawang computation, kapag ikaw rin mismo ang farmer, ikaw mismo ang may-ari ng mga itik. Pero kung ikaw ay nagninegosyo lang, namumuhunan ka lang, so kailangan mo pa rin magbayad ng labor dun sa mga tao na magbabantay. O kahit na ikaw ang farmer, so minsan kailangan mo rin kumuha ng kasama, kailangan mo rin na magbayad ng kasama para mas magiging madali sa iyo yung trabaho dito sa pag-iitikan. So mas the best dito kapag ikaw mismo ang farmer. Yung computation natin, based ito kapag ikaw mismo ang gumagawa ng pag-aalaga nito mga itik. So ayun, pero kung ikaw ay gagastos, so kailangan mo rin yang kwentahin kung gaano kalaki yung gagastusin mo. Kung ikaw ay maglalabas lang ng pera, mamumuhunan ka lang, so yun, pera lang yung pamumuhunan, so yun medyo mas risky rin yun dahil mas malaki yung gagastusin mo. Pero dito sa nakikita natin sa pamamaraan nila, so talagang kumikita ito. Napakagandang pamamaraan ito. So ito rin yung area na ito, yung nakita ninyo ngayon, ito ay palayan na may mga tanim na, so hindi na rin sila pwede dyan. So yun din yung isa sa talagang dapat nilang gawin, na kailangan nilang ilipat yung mga itik nila doon sa ibang area naman na kung saan ay tag-ani din naman.
yung wala pang mga tanim din o hindi pa nagsisimulang magtanim para makakain ulit yung mga itik nila ng mga kohol. At isa pa sa gastusin din nila dito ay kapag dinala naman yung mga itik nila sa ibang area, ayon pa dun sa tagapag-alaga, gumagastos din daw sila ng mga 11,000 sa isang biyahean pa lang kapag kamalayo yung papuntahan nito mga itik. Dahil sinasakay nila ito sa mga truck para makarating naman sa ibang area ng mga palayan. So, pag dito, kasi madalas sa isang area ng mga nagtatanim ng palay, kapag may nag-start na dyan, lahat na yan, sunod-sunod na yan, sabay-sabay na nagtatanim yan. Kaya wala ka ng paglalagay ng itik mo. Kaya kailangan mo na namang lumipat ng ibang area. So, yun yung mga magiging gastusin mo. Pero kapag ang pamamaraan mo naman ay ikukulong mo lang, mag-aantay ka lang na kapag tag-ani, so pwede rin naman yun. Kaya lang, gagastos ka rin ng feeds. So, hindi mo na ilipat-lipat ng ibang area, pero gagastos ka ng feeds. Or, pwede ka mag-ipon ng mga patuka o kaya ikaw mismo gumawa ka ng isang area na paglalagyan mo ng mga pwede nilang patuka. So, magtatanim ka doon ng mga pwedeng ibigay doon sa mga itik, mga gabi, o lagyan mo ng mga maraming kuhol, yung may pool ka ng kuhol, o kaya mga suso o kahit anong mga pwede mong ipakain doon sa iyong itik. So pwede rin yun. Kaya lang, kapag kaunti lang yun, hindi sasapat sa kanila, so hindi rin sila mangingitlog. Yun yung mga itik. Kailangan ng mga itik, sapat na pagkain para mabigyan ka rin nila ng maraming itlog. So yun yung talagang kailangan ng itik. Dahil minsan, sa pamamaraan na ganito, kung talagang wala kang ibang source na pagkain, kailangan mo bumili, so minsan pwede mo silang tipirin para lang na mabuhay sila. So yun, tipirin mo muna bago tag-ani ulit. So pwede naman yun. Kaya lang, pag tinipid mo, yun nga lang, hindi talaga sila nangingitlog. So pag babalik na naman yung tag-ani, magpapataba muna sila bago sila mangitlog ulit. So yun yung mga disadvantages din doon na kailangan mo ring bantayan bago mo pasukin ang ganitong pagninegosyo. So, wag kang maengganyo agad sa laki ng gross income dahil kapag yung in-apply na yan, marami ka ring pwedeng pagdadaanan. So, marami ka ring pwedeng gawin naman na pamamaraan. So, depende na rin sa mga sarili-sarili nating pamamaraan para mas mapapaunlad natin yung ating pag-aalaga ng itik. So, dito, may pamamaraan din sila na sariling sinusundan para mas magiging productive yung mga itik nila. So, yun yung palipat-lipat nila ng iba-ibang area. So, itong itikan na to ay nadaanan lang din namin kaya nagtanong lang din tayo ng mga ilan sa mga tips na pwede natin makuha doon sa mga nag-aalaga nito. So napakaganda rin ang pag-aalaga ng ganitong itik pala, lalo na kung ganito yung mga itik natin, ganito kalulusog. So ako mismo habang nakita ko, naiinganyo din ako na mag-business ng ganitong klaseng negosyo na kung saan papakainin lang natin sila dyan ng mga pagkain na available lamang sa paligid. Dahil dati na-try din namin ito. Na-try din namin na gawin ito na mag-alaga ng mga itik na kung saan binibigyan lang din namin ng mga available resources na minsan pinapakawalan namin sa palayan kapag tag-ani, pero kaunting itik lang yon kaya hindi namin naramdam. Pero habang tumatagal, kasi talagang minsan mahirap din na maglaga ng itik, kailangan mo rin silang bantayan lagi dahil pwede rin makasira sila ng mga pananim. Kung mayroon mga existing na pananim yung mga kapitbahay natin, so pwede rin nila masira. Kaya kailangan kapag pinapakawalan natin sila o nagiging free range sila, kailangan din natin silang bantayan, kailangan din natin silang tingnan na talagang hindi sila makakasira. At ayun, tulad ng nabanggit natin, based on experience din namin noon dito sa pag-alaga ng itik, kapag gano'n na tagtanim na, meron ng mga pananim na palay, so talagang kinukulong na namin yung mga itik. Pero ang pinapakain naman namin noon ay yung mga pakain na galing doon sa palayan din. Kapag tag-ani kasi, meron dyan matitira ng mga reject na palay, so yun din yung binibigay namin doon sa mga itik namin. Kaya lang, hindi sila nangingitlog, lalo na kung kulang, kung hindi naman sapat yung maibigay natin pagkain. Hindi tulad ng pinapakawalan sila dyan na talagang nakakain nila lahat, talagang nakukuha nila lahat ng sustansya na kailangan nila. Kaya nangingitlog sila tuwing kapag tag-ani na, kapag wala ng mga palayan dyan sa area na yan. So yun yung isa rin sa napakaganda dito sa pag-alaga ng itik dahil harvest lang din tayo ng harvest ng itlog. Mangitlog ra sila pag dalon na sila dito sa kuan. Anong mga basakan nga bakante na pod? Kanang bakante nang baguhan. Anong kuan anong magabi okay na yung video. Kanang magabi pagka kanang adlaw manggawas na sila ng mga basakan ana. Pagawas ni mo tuyo. Unsa orasan na sila pagawson? Alas 5:30. Alas 5:30. Hipos sa pagka mga alas 4:30 po. Alas 4:30 hipos na po sila. Tapos pagkabuntag na po na mag-harvest ng itlog ng buntag. Alas 2. Mga alas 2. Alas 2 sa kadlawon bitaw. Oo. Sa yung buntag. Diyan na mag-harvest itlog nila? Padlong alas 4 sa buntag po.
Tipid po siya pagka bantay-bantayan dra kaysa i-pure feeds dito sa kuan. Oh, kada adlaw get feeds baratong nagpiding mo sa itong una oh. Ah, Grabe yung short nga apit 700,000. grabe no. Kuan ra buto pag income anay pag itlog na impas ra buto na mo kapin sa bulan. Ah, Kay 2,000 bud kapin ang kabok nila. 2,000 ka buok. Itlog po sila og kuan, tag May City. Ah, Mahal mang itlog kay tag 11 man po to. Kapin sa bulan ra gyud. so ayun po, nabanggit nung nagalaga ng itik na talagang malaki talagang diferensya kapag feeds ang kanilang binibigay compared sa talagang hinahayaan lang nila yung mga itik dito sa mga palayan na kung saan wala pang mga tanim. So yun yung napakaganda din, nasubukan daw nila dati na talagang nag-feed sila, sobrang laki din daw ng nagagastos nila. Pero so far, nababawi rin naman daw nila agad nung binalik na ulit nila yung mga itik nila sa ganitong sistema. Kaya talagang okay pa rin yung kanilang income. Dahil tulad ng nabanggit ni Sir Jeron, umaabot daw sa 1,700 na piraso ng itlog ang kanilang naha-harvest mula dito sa 2,000 nila na itik. Kung saan minsan daw umaabot sa 11 pesos yung benta nila ng itlog. Kaya napakaganda pa rin naman ng income dito sa pag-alaga nila ng ganitong klaseng itik at sa kanilang pamamaraan na ito. So ayun po, yun po yung mga nasa natin ngayon, itong mga itik na napakarami dito. Sa mga palayan lang sila pinapagala. So ayun, sana'y nakapulot kayo ng idea dito sa ating naging topic ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye po. Happy farming po.